Dear Tita El, good evening po sa inyo at sa lahat ng listeners ng Shoutout. Gusto ko po sanang i-share itong bagong experience for me with a guy na hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Sa dalawang past relationships ko, lagi akong naloloko. Cheating ang dahilan, Tita El. Mababait naman sila sa umpisa at malalambing. Pero kapag boyfriend ko na, dun lumalabas yung, ewan ko ba, Tita El? Sa ilang linggo, para akong Disney princess sa paningin nila. Then, after a few months, wala nang lambing-lambing. Wala nang kalambing-lambing makipag-usap at lagi nang busy sa buhay. Hanggang sa mahuhuli mo na may iba na palang babaeng pinagkakaabalahan. Ay, kaya 2 years ako nagpahinga sa pakikipagrelasyon. Pero sa guy po na nakilala ko, may kakaiba sa kanya. Para siyang magnet. Ako ang sunod sa kanya, Tita El. Iba kasi siya sa 2 taong nagdaan sa buhay ko. Eto mukhang matalino, matikas, at kalog. Di po siya nahihiyang magpakatotoo sa akin. Yun nga lang, may pagka-workaholic. Pero so far, di naman siya nawala ng panahon para sa akin. Maganda naman ang pagsasama namin hanggang sa nag-open up siya na manghihiram ng pera sa akin. Hindi naman ako mapera, Tita El. May ipon lang. Kaya, ito naman po ako, pinahiram ko siya ng 35,000 pesos. Ibabalik naman daw niya after 2 months. Lumipas ng 3 buwan at hinayaan ko lang. Baka kusa naman siyang magbayad pero wala talaga, Tita El eh. Habang nasa car kami pauwi, pasimple kong sinabi na, "Babe, nag-message si mama, kailangan daw niya ng pera." Aba, masama ang tingin sa akin, Tita El. Parang nahalata niyang naniningil ako. Doon na po nagsimula ang pag-aaway namin. Kung ano-ano na ang mga sinasabi, nagmamadali raw ako. Wala ba akong karapatang maningil, Tita El? Kahit pa ba magjowa kami, di ba? Kailangan masingil ko siya. Ayun po, endo na ang 6 na buwan naming pinagsamahan ngayon. Babayaran naman daw niya ang kanyang utang kapag nakaluwang-luwang na. Sana lang. Hanggang dito na lang po, hihintayin ko ang inyong payo. Maraming salamat, Emily. Emily! Nalungkot naman ako sa naendo ninyong relasyon nitong guy na to na sinabi mong kakaiba sa mga una mong nakilala. Talagang kakaiba, inutangan ka pa eh. Hindi ko alam kung skamero siya o talaga bang minahal ka naman niya, pero yun nga lang, talagang inutangan ka niya ng 35,000 pesos and sabi mo nga sa sulat, di ba, antayin mo na lang kung babayaran ka niya. Pero best not to expect anything at all. Kesa sa umasa ka ng umasa, tapos alam mo yun, maiirita ka lang, maiinis ka lang, sisisihin mo lang yung sarili mo, magkakaroon ka ng anxiety, di ba? Pati mental health mo maapektuhan. Ito siguro yung mga panahon o yung mga instances na ipagpasa Diyos na lang natin and God bless na lang sa Kanya kung minahal ka ba niya talaga at niloko ka lang niya, pinaibig ka lang niya dahil pinain niya lang ikaw, 'di ba? Para sa ipon mo. Siguro magsilbi na rin itong lesson, not just for Emily, but for
yung mga nakikinig sa atin at mga nanonood, katulad ng isa kong kakilala na yung ex niya may 20,000 na utang sa kanya. O sige, share ko na rin sa inyo at one point, once upon my love life. But this was very long ago when your tita was still STUPI. Digdagan nyo na lang yung last letter, no? O nung na-stupid love talaga si tita, ala ko mahal ako eh. Hayop, inutangan ako 20,000 din. Kasi magpuprutas yun doon sa Divisoria, pampuhunan daw niya. Eh di syempre, kakagaling ko lang sa UK noon, marami tayong pera. Pinautang ko ng 20,000. At sinasamahan ko pa siya gabi-gabi doon sa Divisoria sa pwesto nila para magbenta kami ng Fuji apples. Fairness, mabenta naman kahit madaling araw. Yun nga lang, pagkatapos nun, unti-unti na niya ako iniiwasan, para niya akong dinidispatcha and all. Ayun, hanggang sa hindi na kami nagkita ever. So, panahon pa to ng cellphones. Yan, mahal pa load nun eh. Kinakaskas pa nga yung card para magkaroon ka ng load. Yung mga ganun ba? Mga 20 plus years ago na rin yan. Pero yun nga, the moral of the story is, ay nako, akala ko mahal niya ako, yung pala pera lang ang mahal niya. Emily, ikaw nang bahala mag-isip kung ganun din ba ang nangyari sa'yo o yung mga nakikinig sa atin, baka nabudol din kayo ng matatamis nilang dila pero anak ng tinapay talaga. Anak ng Fuji apple naman skamero din pala, di ba? So the moral of the story is, kahit gaano mo siya kamahal, pag hindi ka pa sigurado talaga sa kanya, 6 months pa lang kayo, wag mong papautangin. Consider it, kung papautangin nyo, consider it as bigay na lang yon sa kanya. Wag nyo nang asahang babalik pa yon. Tinan mo tong lalaking to, so sobrang komportable niya sa'yo at pinakita niya talaga yung tunay niyang ugali. Actually, red flag na yun eh. Diba? Although, in a way, it's good because alam mo na kung ano yung kalidad ng ugali niya. Kaya lang parang napasobra naman yata. Kahit papano, meron din ikaw na pananagutan doon kasi binigay mo sa kanya yung 35,000. Dapat nga, kung hindi ka talaga sigurado. Pero I feel you. Baka talagang nabulagan ka sa pag-ibig. Hindi ba? Alam niyo naman, gagawin ng lahat. Maging aking ka lamang, hindi ba? So baka nga ganun. Pero sana in-installment mo 5,000. Pag binayaran ka, 5 ulit. Di ba yung mga ganun? Kasi ngayon na ikaw naman ang nangangailangan or ipon mo na sana yan, wala. Wala na, naging bato pa. Di ba? Siguro, gaya nitong ex mo, para hindi na lang masakit at makamove forward ka na. Malakas ang pangangatawan mo, nakakapagtrabaho ka pa. Gaya ng ex mo, wag mo nang isiping babalik pa yung pera. Pero, ipunin mo siyang ulit and make sure that no love life will ever, ayan claim your ipon kasi para sa'yo yan. Para sa pamilya mo, pagka may emergency kayo, may nadudukot kayo. Okay, Emily? Minsan, kailangan din natin talagang, hindi nga minsan at all times, at all times, mahalin mo rin ang sarili mo. Hindi dapat all out yung pagmamahal. Naku, day! 2025 na, okay? Dapat mahal din natin yung mga sarili natin. Alam nyo kami ni Tito Daniel, ang pera niya, pera niya. Ang pera ko, pera ko. Wala yung ang pera niya ay pera ko rin. Walang ganun. Hindi kami nagpapakialaman ng pera. Promise. Pera mo yan? Okay. Sabihin ko, uy, dami pera, bigyan namin. Yan, mga ganyan, binibiro ko lang. Pero kasi, ang pera niya, ang pera ko, pera ko. Hindi kami nagpapakialaman ng pera para walang away. Walang utangan. Meron mang utang, pero alam nyo, nagbabayaran kami. Oy, yung pinang-ayos sa kotse mo. Yan. Yung pinang-ayos ko sa kotse mo. Ayan, akin na. Yung pinanggas ko, ganyan. So, nagbabayaran kami. So, I guess it's also part of the relationship. And it's part of the program to say goodbye. Kaya sana, Emily, gaya ng jowa mo, wag mo nang asahan din na ang pera mo ay babalik pa. Pero malakas pang pangangatawan mo, pagtrabaho na natin ulit. And wag mo nang ibibigay sa ngalan ng pag-ibig Matuto na tayo.